Mga kapatid, paano mo idipinsa ang pananampalataya sa mga mangangaral na kunwaring hindi naniniwala sa Biblia na salita ng Diyos, ngunit pilit ginagamit upang patunayan na hinulaan daw ang kanilang propeta? Ito ang pahayag ni Ostad Ibrahim Romas. Ang Biblia, kung sino mang tao maniniwala sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, magtanong ako sa kanya, ang dami dyan sa Biblia, kung salita ba ng Diyos? Sabi na, salita doon ng Diyos ng Biblia, pakinggan mo, ikaw mismo. Kung ikaw anak ng Diyos, Mateo 4, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo itong batong tinapay. Kaninong salita yan? Salita ng Diyos, salita ng Satanas? Satanas. Therefore, ang Biblia, may salita ni Satanas. Ang konklusyon niya, mga kapatid, ng Biblia ay Therefore, ang Biblia, may salita ni Satanas. batay umano sa Song of Solomon, chapter 5, verse 16, meron umano sa original Hebrew Bible na salita Muhammad, katuparan na ang kanilang propeta ay hinulaan na kasulat sa Biblia. Songs of Solomon, chapter 5, verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Sinasabi sa Hebrew. Bistado si Ustads. Bakit? Yun po ang ating tatalakayin, mga kapatid. At kung sasabihin nila na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos dahil may salita umano ni Satanas, paano ngayon ang kanilang Quran? Sa loobang ng Quran, wala bang salita ni Iblis na si Satanas? Tatalakayin po natin. Samahan ninyo. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na nagsubaybay sa ating live streaming? Alam nyo ba na pinilipit talaga ang nakasulat sa Songs of Solomon chapter 5 verse 16? Ibibisto natin. Alam nyo ba na palpak din ang interpretasyon nila sa paggamit sa Juan Kapitulo 16 na ang kanilang propeta umano ang hinulaan? Kung matatandaan natin, mga kapatid, kadalasan sa mga balik Islam, gumagamit sila ng Biblia. Pero ang Biblia, kapag maiipit, hindi umano nila paniniwalaan na ito'y salita ng Diyos. Hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Kung hindi sila naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos, nako, patay kang bata ka. Bakit? Bakit iginiit nila na sa Biblia, Old and New Testament, ang kanilang kinikilalang propeta na si Muhammad ay hinuhulaan umano sa Biblia? Kung gusto mong pangalan mismo, Songs of Solomon, chapter 5, verse 16. Solomon, Songs of Solomon, chapter 5, verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Sinasabi sa Hebrew, bikullo Muhammadin. Pakireview nga kung yung binibigkas niya na bikullo Muhammadin. Sinasabi sa Hebrew, bikullo Muhammadin. Talagang nakasulat ba yan sa loob ng Hebrew? Ipakita ko sa inyo, mga kapatid, na ang kanyang binibigkas ay talagang maling-mali at wala sa original Hebrew in which the Old Testament was written. Pero, sabi niya, hindi umano salita ng Diyos ang Biblia. Bakit? May salita ni Satanas. Paano ngayon ang Quran ninyo? Balikan muna natin siya. Ang Biblia, kung sino mang tao maniniwala sa Biblia, na ang Biblia ay salita ng Diyos, magtanong ako sa kanya, ang dami dyan sa Biblia, kung salita ba ng Diyos? Sabi na, salita doon ng Diyos ng Biblia, pakinggan mo, ikaw mismo. Kung ikaw anak ng Diyos, Mateo 4, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo itong batong tinapay. Kaninong salita yan? Salita ng Diyos, salita ng Satanas? Ang Biblia, hindi nila matanggap na salita ng Diyos dahil may salita ni Satanas. Pero, kung
puntahan natin ang kanilang argumento na si Muhammad na kinikilala nilang propeta ay hinulaan sa luma at bagong tipan. Ngayon, ibig po bang sabihin na si Muhammad, mga kapatid, hinulaan sa aklat na hindi salita ng Diyos? Katuparan ba ang kanilang propeta batay sa nakasulat sa isang aklat na hindi salita ng Diyos dahil may salita ni Satanas? Pero punta tayo sa kanilang Quran. Bakit? Hindi po ba meron ding salita ni Satanas sa loob mismo ng Quran nila na pilit nilang sinasabing salita din ni Allah? Salita ba ito ni Allah? O salita ni Satanas na tinatawag nilang Iblis? Halimbawa, mga kapatid, tingnan natin ang nakasulat sa Surah chapter 15 verse 33. Satan said, I am not one to prostrate myself to man, whom you created from sounding clay, from mud, molded into shape. Oh, yun ang mabasa natin. Sino ang nagsalita? Si Satan. Si Satanas po. Kaya kung balikan natin ang argumento ni Ustad Ibrahim Romas nang sinabi niya, Kung sino mang tao maniniwala sa Biblia na ang Biblia ay salita ng Diyos, magtanong ako sa kanya. Ang dami dyan sa Biblia, kung salita ba ng Diyos? Sabi na, salita doon ng Diyos ng Biblia, pakinggan mo, ikaw mismo. Kung ikaw anak ng Diyos, Mateo 4. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo itong batong tinapay. Kaninong salita yan? Salita ng Diyos, salita ng Satanas. Satanas. pag ako umano'y gagamit ng argumento, dapat hindi umano magiging iskol bukol. Batay sa kanyang argumento na iskol bukol, kung ang Biblia ay may salita ni Satanas, hindi na salita ng Diyos, paano ngayon ang Quran ninyo? Meron pa ba? Ito pa, sa 15 ng Quran, mga kapatid, chapter 15, verse 39. Ito po ang ating mabasa. Satan said, O my Lord, because you have put me in the wrong, I will make wrong fair seeming to them on the earth, and I will put them all in the wrong. Ngayon, ang tanong, sino ang nagsalita niya? Si Allah o si Satanas? Meron pa ba? Meron pa rin. Sa chapter 15, verse 36, ito po ang ating mabasa. Satan said, O my Lord, give me then respite till the day the dead are rest. Kung ibalik natin ang argumento ni Ustad Ibrahim Romas na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos dahil may salita ni Satanas. Ang Biblia, kung sino mang tao maniniwala sa Biblia na ang Biblia ay salita ng Diyos, magtanong ako sa kanya. Ang dami dyan sa Biblia, kung salita ba ng Diyos? Sabi na, salita doon ng Diyos ng Biblia, pakinggan mo, ikaw mismo. Kung ikaw anak ng Diyos, Mateo 4. Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo itong batong tinapay. Kaninong salita yan? Salita ng Diyos, salita ng Satanas. Satanas. Yon ang kanyang argumento, mga kapatid. Kaya ibalik natin sa kanya yung tatlong talata na ating sinisitas. 15:33, 15:39, 15:36. Sino ang nagsalita? Si Satan, Satanas, o si Allah? Pero ang masaklap nito, mga kapatid, dahil nang sisitas ang mga mangangaral sa Islam upang kanilang iginiit na diyan umano sa Song of Solomon, chapter 5, verse 16, may nakasulat na Muhammadim sa original Hebrew. 5 verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullu Muhammadin. Sinasabi sa Hebrew, bikullu Muhammadin. Yon, mga kapatid. At kung tandaan natin,
pinutol niya ang talata. Di niya binasa ang karugtong nito. At nauna nang may issue siya na dahil gumagamit ako ng quotation sa kanilang Quran, pinutol ko ang Quran umano, kaya nakurinti ako. Ngayon mga kapatid, sa issue ni Father Chap-Chap, talagang na-chap-chap naman ako eh. Na-chap-chap naman. Ini-issue ito, kita ko naman sa screen. Itong pinaka-issue, kinap-chap naman ni Mr. Win. Sabi ko nga, Mr. Win, huwag mong kalabanin si Allah, huwag mong kalabanin ang Quran, kasi gagawa ka ng kasinungalingan sa Quran, na makurente ka eh. Nadyan sa iyo ang dilema. Yun ang kaniyang pahayag mga kapatid. Pag kumuha tayo ng quotation mula sa Quran, tulad sa kaniyang ginawa, na ang kaniyang ginawa, pinutol lang niya ang nakasulat sa Song of Solomon, at ang masakla pa, pinalitan pa niya, binago pa niya ang nakasulat na iginiit niya na ito'y tumutukoy kay Muhammad. Kung gusto mong pangalan mismo, Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Sinasabi sa Hebro, bikullo Muhammadin. Isa sa Hebro. Sa English, tinatawag na He's lovely. Para po ba na siguradong sigurado si Ustad Abraham Romas na talagang mabasa yung binibigkas niya na Hebro umano? Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. So ipakita natin ang kaniyang binabanggit at ito ang mabasa. Hiko mamitadim bikullo Muhammadim. Sedudi ray betote yupo salam. Yon ang nakasulat mga kapatid, pero pinutol niya. Sino ngayon ang natatamaan na pag kumuha ka ng quotation at hindi tapusin, imakuryente ka? Ano ba? Putulon kasi. Sinachap-chap kasi. Ikaw kasi, Father Chap-Chap, huwag kang nagagano. Dahil pag sinap-chap mo, nandoon sa Quran yung karugtong, talagang madilima ka. Yun. May karugtong, talagang madilima. No? Talagang madilima siya. Bakit? Okay. Pakita po natin mga kapatid, kung yun po bang binigkas niya, minimorize niya, iwan ko kung makabasa ba talaga ito ng Hebro. Kung ipakita natin ang Hebro, meron bang salitang Muhammadim sa loob ng Hebro? Sa Song of Solomon chapter 5 verse 16? Kumpanting-kumpante siya na ang nakasulat umano mga kapatid ay 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Pero alam nyo ba? There is no such thing as bikullo Muhammadin. Sidudi, in the original Hebrew in which the Old Testament was written of Song of Solomon chapter 5 verse 16 mga kapatid. Nako, paano ngayon na itong parang kampante siya na sinabi niya Bikulo Muhammadim sa Hebrew umano ng Song of Solomon chapter 5 verse 16. Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Ito ang Hebrew na sabi nila sa Song of Solomon chapter 5 verse 16, nakasulat diyan ang pangalang Muhammad. Iwan ko kung ito nga ba sila na sumisitas, marunong ba sila talagang magbasa sa Hebrew? Marunong kaya sila magbasa sa Hebrew? Okay. Pag-aralan natin mga kapatid. Ibalik ko yung kanyang binibigkas at ipakita ko ang text analysis
sa Song of Solomon chapter 5 verse 16 kung tamang-tama ba ang pagkabigkas ni Ustads Abraham Romas, mga kapatid, sa naturang talata. Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Yon ang kanyang pagbigkas, mga kapatid. Tandaan niyo, meron umanong Muhammadim sa naturang talata. Okay. Pakita ko sa inyo ang text analysis ng Song of Solomon chapter 5 verse 16. Ito, makita ninyo, mga kapatid, ang Hebrew at ang translation nito at ang transliteration nito. Ito po ang ating makita. Heku malarkin wakulo Mahamadim. Saan ngayon ang sinabi niyang Muhammadim? Napakalinaw. Mahamadim, pero ginawa niyang Muhammadim. Balik natin mga kapatid. Kaya nagtanong tayo, makabasa kaya talaga ito sila ng Hebrew? Di po ba ang kanyang pronunciation, Muhammadim? Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Muhammadim talaga. Pero ibalik natin ang textual analysis sa Hebrew, mga kapatid. Ito, pansinin yung mabuti. Meron bang nakasulat sa Song of Solomon chapter 5 verse 16 na Muhammadim? Wala. Ang nakasulat po, Mahamadim. So kaya, yung minimerize niya, talagang hindi mabasa sa loob mismo ng Hebrew, mga kapatid. Heku man takim wakulu Mahamadim. Mahamadim. Hindi po Muhammadim. So, napakalinaw. What is written in original Hebrew Bible, Mahamadim. Ang ibig sabihin, desirable. So, kung tingnan po natin, mga kapatid, ang laking pagkakaiba. Muhammadim at Mahamadim. So, Muhammadim and Mahamadim shows the big difference. Naku ha? Ustads, pakita mo original na Hebrew. Kung meron bang mabasa. Okay. Tingnan natin sa Tagalog Bible. Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis. Oo. Siya'y totoong kaibig-ibig. Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan. O mga anak na babae ng Jerusalem. So, yun ang nakasulat sa awit ni Solomon chapter 5 verse 16. Kung, hindi po ba napansin niyo? Kung si Muhammad, yung sinasabing kaibig-ibig diyan, Mahamadim sa Hebrew, kaibig-ibig, desirable, kung si Muhammad yan, di po ba, mga anak na babae ng Jerusalem, babae po ba si Muhammad? Sablay na naman. Di po ba? Ang paggamit nila. Ngayon, ikumparar natin ang kanilang paggamit, mga kapatid, sa Muhammadim, dahil kung hindi talaga natin susuriin ang kanilang ginagamit, parang totoo. Kaya, inaanyayahan natin ang ating mga kapatid, huwag agad maniniwala. Susuriin niyo kung ang mga ngaral na yan ay tama ba ang kanyang sinisitas. Paano ngayon? Ang binibigkas ni kapatid na Ustads Abraham Romas ay ito. Songs of Solomon chapter 5 verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim bikullo Muhammadin. Muhammadin.
Yon ang kanya talagang binibigkas, mga kapatid. At napakalayo sa salitang Mahamadim at Muhammadim. Bakit nila binago? Bakit? Ito ang diferensya. Ang Muhammadim has two M's. Dalawang M, mga kapatid. In the middle. Mahamadim has only one M. Muhammadim has only one D. While Mahamadim has two letter D. O, di po ba? Yun po ang diferensya. Kaya, saan ba sila na namumulot? The difference is very obvious, mga kapatid. Di po ba? Kaya, kung atin lang silang pakinggan, nako, mga kapatid, para talagang nagsasabi ng katotohanan ang ating mga kapatid. Hindi lang yan. Ginagamit pa nila ang Juan Kapitulo 16 na ito'y tumutukoy umano kay Muhammad. Pakinggan muna natin. Juan 16:12-13. Sabi ni Jesucristo, si Jesus ang nagsabi, mayroon pa akong maraming bagay sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo manitiis. Gayon may kung siya ay darating, katotohanan ay dumating at patnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya nagsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay ng kanyang naririnig, ang mga ito ang kanyang sasalitain sa inyo. Si Jesus ang nagsabi, mayroon daw kasunod niya. Sino bang kasunod? Sa amin, ito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Prophet Muhammad ay kasunod ni Jesucristo. May gap sila, about 500 years ang gap nila. Sumunod po si Prophet Muhammad. Yun, mga kapatid. Sinisitas niya ang Juan Kapitulo 16 at pagkatapos, yun umanong Juan 16, yun umano ay tumutukoy sa kinikilala nilang propeta na si Muhammad. Si Muhammad, siya po ba ang espiritu ng katotohanan sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13? Dahil ayon kay Ustad Ibrahim, narinig nyo naman, napakinggan nyo naman ang kanyang pahayag, no? Ustad Ibrahim Romas, na ang kinikilala nilang propeta na si Muhammad, yun umano ang espiritu ng katotohanan sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Ginagamit nila, mga kapatid, ito para sabihin, nasa Biblia ang pagdating ng kanilang propeta at gusto nilang palabasin na siya ang espiritu ng katotohanan na darating at gagabay sa lahat, dala ang katotohanan. Mga kapatid, hindi po totoo na sinabi, lalo na yung pahayag at interpretasyon ni Ka Ibrahim Romas. At bakit hindi po totoo ang kanilang pahayag? Una, mga kapatid, naalala nyo ba na sabi nila na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos? Pero hindi ako naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos. Di po ba? Kung gayon na hindi sila naniniwala sa Bible bilang salita ng Diyos, kung si Muhammad ang katuparan sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, na tinutukoy espiritu na darating, ibig po ba sabihin, mga kapatid, na si Muhammad ay hinulaan sa isang aklat na hindi kinikilala nilang salita ng Diyos? Di po ba? Argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. At kung tingnan po natin, mga kapatid, bakit hindi talaga ito tumutukoy kay Muhammad na kinikilala nilang propeta? Dahil kung tingnan natin, ang sinasabi sa Juan,
Inanyayahan natin ang ating mga kapatid na nagsusuri. Tingnan niyo. Huwag agad maniwala. Basahin niyo ang Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Na yung espiritu na darating kung ang propeta bayan ng Islam. Bakit? Bakit? Dahil ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, yun ay tungkol sa Espiritu Santo. Tanong, ang propeta ba ng Islam ay espiritu? Hindi. Tao siya, hindi siya espiritu. At kung tingnan naman natin mga kapatid, ang Juan Kapitulo 16, versikulo 17 sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya'y magsusugo sa espiritu na tinatawag ding advocate, tagapagtanggol, comforter, mang-aaliw o parakletos. Hindi ang ating Panginoong Hesukristo ang nagsugo sa kinikilalang propeta ng Islam. Hindi nga sila nagkita. Napakatagal po ang distance ng ating Panginoong Hesus bago lumitaw ang kinikilalang propeta ng mga Muslim. Ilang taon? Pakinggan natin muli si Abraham Romas nang ginamit niya ang Juan Kapitulo 16. Juan 16:12-13. Sabi ni Jesucristo, si Jesus ang nagsabi, mayroon pa akong maraming bagay sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi ninyo manitiis. Gayon may kung siya ay darating, katotohanan ay dumating at patnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya nagsasalita nang mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay ng kanyang naririnig, ang mga ito ang kanyang sasalitain sa inyo. Si Jesus ang nagsabi, mayroon daw kasunod niya. Sino bang kasunod? Sa amin, ito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Prophet Muhammad ay kasunod ni Jesucristo. May gap sila about 500 years ang gap nila. So, ang gap nila mga kapatid, 500 years. 500 years. At pagkatapos, sinisitas nila ito upang igiit na si Muhammad ang tinutukoy umano, ngunit ito'y espiritu. At si Muhammad ay tao at hindi espiritu. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26, napakalinaw po na ang kinikilalang tagapagtanggol, mang-aalis o parakletos bilang Espiritu Santo, ayon sa kanila, propeta o manaw nila na si Muhammad na isang tao, ngunit ang tinutukoy sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26, hindi po hindi po tao, kundi espiritu. Una, maliwanag na sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, na ang darating ay ang espiritu. Alam naman natin, mga kapatid, na ang espiritu ay walang laman, walang buto, walang dugo. Sa kabaliktaran, yung kinikilala nilang propeta na umano siyang katuparan sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, ay may laman, may buto, lalo nang may dugo. Di po ba? Kaya, malinaw na hindi totoo ang sinasabi ng ating mga kapatid na balik Islam o mga ngaral sa Muslim na ang propeta nila, ang Espiritu Santo na ipinahayag sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Bakit? Dahil makita natin mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ang nagsugo. Kung babasahin natin ang Juan Kapitulo 16, versikulo 7, susuriin natin mabuti yung kanilang sinisitas. Sa Juan 16, 7, sinasabi po ng ating Panginoong Hesus, di po ba napakalinaw, na ang magsusugo sa Espiritu, siya ang magsusugo sa Espiritu Santo na tinatawag na tagapagtanggol, mang-aaliw o parakletos.
Sinasabi ng ating Panginoong Hesus yan sa Juan Kapitulo 16, versikulo 7, siya'y susuguin ko sa inyo. Ngayon, ang itanong natin sa sino mang mga Muslim o mga ustads, kung si Jesus ba ang nagsugo sa propeta nila, o baka imagination lang nila. Para kasi sa kanila mga kapatid, ay propeta lang ang ating Panginoong Hesus. Kaya, sa isip nila ay paanong susuguin ang isang propeta sa isang propeta pa? Si Muhammad na kinikilala nilang propeta, isinusugo sa isang propeta na kinikilala nila na Panginoong Hesus. Dahil diyan, muling makikita natin ang mali sa sinasabi ng ating mga kapatid na mga balik Islam at mga ngaral sa Islam na si Muhammad umano ang tinutukoy sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Ang Espiritu po, ang Espiritu Santo po, walang duda ng Espiritu Santo sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Ang tinutukoy, ang Espiritu Santo, dahil malinaw po ang sinasabi sa Juan Kapitulo 14, versikulo 26, na ang tagapagtanggol o mang-aaliw o parakletos ay ang Espiritu Santo. Basahin natin ang Juan Kapitulo 14, versikulo 26, mga kapatid. Ito po ang ating mabasa. Datapuat ang mang-aaliw sa makatuwid, bagay ang Espiritu Santo sa nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat na sa inyo'y aking sinabi. May magpaalala. Kaya nga, meron tayong mga councils of the church. Hindi lang mali ang akala nila na ang lahat natin na mga doktrina at aral ay nakabatay lamang sa Biblia. Mali po. Hindi po kami tulad sa ibang mga sulpot na sikta na sola scriptura. Ang simbahang Katoliko, Biblia, tradisyon at magisterium, teaching authority. Kaya muli, malinaw mga kapatid, na mali ang sinabi ng ating mga kapatid na ustads at sa mga ngaral na Muslim na ang propeta nilang si Muhammad. Ang tinutukoy na espiritu na darating ayon sa Juan Kapitulo 16, versikulo 13, bagsak at wasak ang kanilang pag-aangkin sa naturang talata. Bakit? Ay, nauna natin na tinalakay mga kapatid na kung tingnan natin ang Biblia, di po ba, ang Biblia, ang tunay na propeta, sinugo mismo ng Diyos. Ikumpara natin sa propeta ng Islam, kung sinugo ba talaga sa Diyos dahil ang propeta sa Biblia napakalinaw, direktang pinakitaan ng Diyos, direktang sinugo ng Diyos, direktang inutusan ng Diyos. Sa Biblia mga kapatid, Diyos mismo ang pumili. Diyos mismo ang kumakausap sa kanila. Diyos mismo ang tumawag. At Diyos mismo ang nagsugo sa mga propeta na nasa Biblia. Halimbawa, kung tingnan ninyo, si Moises personal na tinawag at kinausap siya ng Diyos ayon sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 4. Sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 6 ay nagpakilala mismo ang Diyos kay Moises. At sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 15 ay personal na sinugo ng Diyos si Moises para hanguin ang bayan ng Diyos sa Ehipto. Ganon din ang nangyari mga kapatid sa iba pang propeta tulad nila ni Samuel. Sa unang Samuel Kapitulo 3, versikulo 10. Eliha sa unang Hari Kapitulo 17, versikulo 2
hanggang 9. Isaiah, sa Isaias Kapitulo 7, versikulo 3. Jeremiah, sa Jeremiah chapter 1, verses 4 up to 10. Ezekiel, sa Ezekiel Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 9. At iba pa. Ayon sa mga Muslim, ang kanilang propeta ang huling sugo. Ang problema nila ay paano nila masasabing sugo ang kanilang propeta kung aminado silang hindi ito tulad ng mga tunay na mga propeta sa Biblia, na ang tunay na propeta sa Biblia ay kinausap at sinugo mismo ng Diyos. Ang propeta nila ay hindi man lang kinausap at sinugo ng Diyos. Dahil nauna nating tinlakay, mga kapatid, di po ba, na wala talagang mabasa. At nauna nang sinabi ni Ryan Kando, hindi na kailangan bumaba pa ang Diyos upang makipagkita. Pero merong sandali, hanapin natin yung pahayag ni kapatid na Romas. Dahil makita natin na may mabasa umano sa kinaling hadith na inutusan talaga si nakita talaga ni Muhammad ang Diyos. Sandali, ito. Sasagutin ko ngayon ang mga katanungan niya doon kay Mr. Ryan, Brother Ryan. Mayroon silang dialogue at hindi siya satisfied sa mga kasagutan. Dito, sasagutin ko kasi diretso yung tanong niya, nangangailangan din siyang diretsong sagot si Mr. Wendell Talibong. Dahil yung napakasimple kong tanong, yun ang napakasimpleng tanong, mga kapatid. Saan po ba mabasa sa Quran na direktang pinakitaan si Muhammad ni Allah na kinikilala nilang Diyos at direktang inutusan at isinugo? Dahil ang mga propeta sa Biblia ay direktang pinakitaan ng Diyos at direktang inutusan. Ako nga si Allah, ang kanilang Diyos, ito ay nagpalabas lamang na wala itong alam kung ano si Allah. Iniisip lang niya pala nga si Allah ay Diyos ng mga Muslim. Hindi niya alam nga sa Arab countries, sa Egypt, sa Lebanon, sa Syria, sa Iraq, ang daming Kristiyanong Arabo. Tama, no? At sa kanilang Biblia, tama na ang pangalan ay Allah sa Diyos. Dahil po sa Semitic language na sa Arabic, ang God ay Allah. Pero yung Allah ng mga Kristiyano, abay, hindi yun ang Allah ng mga sangayon ba kayo na ang Allah ng mga Kristiyano ay ang Allah din ng mga Muslim? Hindi. Dahil ang original na Allah sa mga Muslim ay yun po ang Diyos na buwan, Moon God. Hindi po yan totoo, kapatid, na Moon God, si Allah. Tanong, bakit po ba sa mga masjid ninyo, meron kayong mga buwan? Sa susunod, lakayin natin yan. Okay, tuloy natin. In Egypt alone, there are 10 million Coptic Christian. No, totoo yan. No, totoo yan. No? Okay. Pero ito ang kaniyang ituloy natin. Kanila, for consideration, diretso ang angel. Pangalawa, at ang pangatlo, dapat may mga witnesses. Kung ito imong criteria, yung criteria mo to identify the prophet, ang daking burden mo, instead sa Islam ay isa lang, bigyan kita ng dozens of prophet. Ang laking burden umano, mga kapatid, kung yun ang batayan at criteria ko. Hindi yun burden. Bakit? Bakit hindi yun burden? Una,
ang mga propeta sa Biblia ay kinikilala din ng mga Muslim na propeta. Kaya paano magiging burden? Inaamin pa, inaangkin pa ninyo na mga Islam sila. So, ibig sabihin, hindi na kailangan na sila'y patunayan na propeta dahil inaangkin ninyo na sila'y mga propeta din. Di po ba? Oh. Ang problema ngayon ay yung inyong kinikilalang propeta na nagtatag sa Islam. Kung meron bang mabasa na talagang pinakitaan siya at may nakasaksi nga ba na anghel talaga ang nagpakita niya? Dahil, di po ba kagabi mga kapatid, tinalakay natin. Anong nangyari? Sinakal siya sa anghel at pabasahin siya sa Quran na wala namang ibinigay. Yun po ba ang gawain ng anghel na magpakita at itorture at pagkatapos na itorture, pabasahin, ngunit wala namang ibinigay na dapat basahin? Tuloy natin. Ito lang muna, bigay ko sa iyo, Mr. Wendell. Isa dito, nga paltos ka, ay kulang ka talaga sa ano? Kulang ka, bago ka bagang sa boxing, bago ka susuntok, tingnan mo ng stepping mo. No, yon ang kaniyang sabi mga kapatid, bago ka susuntok, tingnan mo yung stepping mo. Di ba? Tama. Bago ka susuntok, tingnan mong stepping mo. Kung sabihin mo na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos dahil may salita ni Satanas, bakit ginamit niyo ang Biblia upang patunayan na ang inyong propeta ay hinulaan sa Biblia mismo na para sa inyo hindi salita ng Diyos? Lalabas na yun palang propeta ninyo hinulaan sa aklat na hindi salita ng Diyos. Ikalawang punto, kung may salita si Satan sa loob ng Biblia kaya hindi na siya magiging salita ng Diyos, di po ba? Kahit mismo sa Quran, nabasa na natin, meron din. No. Di po ba? Paano ngayon? So, tama yung sinasabi niyo, parang boxing, tingnan mong stepping. Ang footwork mo, tingnan mo muna, baka matumba ka. No, tingnan mo, baka matumba ka. No? Kaya, atin lang sinagot mga kapatid, matagal na nila itong mga paulit-ulit na argumento na ibinato sa ating pananampalataya, lalo na ang paggamit nila sa mga talata sa Biblia upang igiit. Songs of Solomon, chapter 5, verse 16. Sinasabi, Hikko mamitadim, Vikullo Muhammadin. Sinasabi sa Hebro, Vikullo Muhammadin. Si Muhammad umano ang tinutukoy nito. Naku ha, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.